Niluwagan ng dalawang nakaawang na pintuan para makapasok ang mga ito. Diretso lakad si Brenda na hindi magawang lingunin ni Kyril dahil nakatulala ito. Ano pong nangyari sa kanya, Ate Minda? Tanong nito nang siya'y makalapit. Tinabihan ni Brenda si Kyril ngunit hindi pa din siya pinapansin nito. Tumulo na lang bigla ang luha sa mga mata ni Kyril dahil sa sobrang sakit na kanyang nadarama. Nakita yun ni Brandon na umiiyak ito. Ano pong nangyari, Ante? Tanong nito na may pagtataka. Tumayo si Brenda at sumunod namang naupo si Brandon sa tabi ni Mana. Kyril, I'm sorry. Alam kong ako ang dahilan kaya kayo nag-away na dalawa ni Jeho. Hinging paumanhin ito. Kinalabit ni Minda si Brenda at sinenyasan na lumabas muna silang dalawa para magkausap ang mga ito. Tanging sila na lang ang naiwan sa loob ng private room. Humagulhol sa pag-iyak si Kyril. Wala kang kasalanan, Brandon. Kung sinabi ko lang sana sa kanya at kinausap ng masinsinan, hindi sana ito mangyayari sa amin dalawa. Naging makasarili ako. Pag-uulit nito, niyakap ni Brandon si Kyril. Marahan niyang hinagod ang likod nito para aluhin ito sa pag-iyak. Taranta namang napatakbo si Minda at Brenda nang magkasalubungan ng tatlo sa pathway. Napakunot ang noo ni Jeho nang mapansin niyang magkasama si Auntie Minda at Brenda. Bumalik si Jeho para iabot niya sana ang pagkaing binili niya pa sa restaurant at siya na din mismong nagbayad ng hospital bill ni Kyril. Dagling hinabol niyang mga ito patungo sa private room nang maabutan niyang mga ito. Sabay na bumungad sa kanila pagkabukas ng pinto na nakayakap si Brandon kay Manang Kyril. Napanganga si Brenda, ganoon din si Auntie Minda. Ngunit hindi dahil kina Brandon at Kyril, kundi kay Jeho na nag-iigting ang panga nito sa galit. Kasabay ng pagkabitaw niya sa hawak-hawak niyang paper bag na may mga lamang pagkain. Napalingon ang dalawa sa may gawin ng pintuang nakaawang. Jeho! Tawag ni Kyril. Tumayo ito kahit na nangihina pa ang kanyang katawan. Pero nakaalis na ito pagkalabas niya na ng pintuan. Gusto niya sana itong habulin ngunit pinigilan lang siya ng mga ito. Jeho! Tawag pa niya ngunit mabilis na nawala ito sa kanyang paningin. Ang lalaking minamahal niya. Napahagulhol na naman ito ng iyak dahil sa pagsakit na nadarama sa kanyang puso. Inalalayan ng dalawa si Kyril nang ipasok siya sa loob ng kwarto. Dinuro pa ni Brenda si Brandon. Pinanlakihan naman siya ng dalawang mga mata nito. Ikaw kasi, kasalanan mo to. Bulong nito sa kanyang kambal. Nagsisihan pa ang dalawa. Humingi naman ng tawad si Brandon at Brenda kay Manang Kyril. Ngunit hindi nila ito makausap dahil sa iyak ito ng iyak. Kaya naisipan na lang ng dalawa na umuwi na lang. Hayaan mo na siya, Kyril. Mauunawaan din niya ang lahat. Tama na sa pag-iyak. Lalo ka lang manghihina sa ginagawa mong yan eh. Pag-aalo ng kanyang ante. Paano niya po mauunawaan kung ngayon pa lang ay iniiwasan na niya ako? Nilalayuan na niya ako. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya, ante. Kasalanan ko to. Paggigiit nito. Hindi mo lang alam, Kyril. Napahawak bigla si Minda sa kanyang bibig dahil sa nadulas ito sa pagkakasabi niya. Napatigil naman siya sa pag-iyak. Seryosong napatingin ito sa kanyang Auntie Minda. Ano pong hindi ko alam? Tanong niya na sinisinok-sinok pa. Ano kasi? Ang papa mo na lang ang tanungin mo, Kyril. Sabay kamot nito sa kanyang ulo. Kunot noong napaisip naman ito. Hindi kaya iyon yung sinasabi ng kanyang papa na iwasan niya na lang ito dahil masasaktan lang siya sa bandang huli. Napabugan na lang siya ng hangin sa kanyang bibig. Kailangan niya makausap ang papa niya para malaman ang dahilan kung ano ang gustong iparating ng kanyang Auntie Minda. Hapon na nang maisipang ilabas ni Minda si Kyril. Malakas naman ito kaya hindi na kailangan pang manatili ng matagal sa hospital. Wala nang alalahanin pa ang mga ito dahil binayaran na ni Jeho ang hospital bill ni Kyril. Nakauwi na ang dalawa sa boarding house. Kasalukuyan naman nagpapahinga si Kyril sa kanyang kwarto habang inaantay ang text at tawag mula kay Jeho. Pero 2 o 3 oras nang itinagal nito sa pag-aantay. Ngunit wala pa ring natatanggap na text at tawag mula sa kanya. Inis na ini-off nito ang kanyang CP at isinilid sa kanyang cabinet. Napalingon ito nang makita niya sa salamin ang kanyang itsura. Napahawak ito sa kanyang pisngi. Ang layo na ng kanyang itsura simula nang magkahiwalay sila ni Jeho. 2 araw pa lang. Mukha na siyang zombie dahil sa nangingitim na eye bags nito sa kanyang mga mata. Kyril! Sigaw ng kanyang ante, kasabay ng pagkatok nito sa may pintuan ng kwarto.
Tinungo ni Kyril iyon at pinagbuksan niya ito ng pinto. Nge! Gulat na sabi ng kanyang ante. Pagkakita sa kanya na halos lumaki pa ang mga mata nito. Napahawak pa ito sa dibdib nito. Bakit po ante at ganyan kayo makatingin sa akin? Kailangan pa bang itanong yan? Nakita mo na ba yung sarili mo sa salamin? Diyos mio naman Kyril. Ayusin mo nga muna yung sarili mo bago ka bumaba. Matakot pang mga customer sa'yo sa itsura at pananamit mo. Para kang zombie na vampira. Puna nito. Grabe ka naman po, ante. Vampirang zombie talaga. Sabay kamot nito sa kanyang ulo. Parang hindi pa kayo nasanay sa pananamit ko eh. Ganito na talaga ako manamit. At di ko na kailangan pang magpalit. Maayos na po to. Magpalit ka ng damit. At ayusin mo yung sarili mo. Bilisan mo't kakain na tayo. Galit na sabi nito, saka umalis na ito sa kanyang harapan. Wala akong magawa, kundi ang sumunod na lang sa kagustuhan ni ante. Isang t-shirt at isang malaking short ang suot ko ngayon. Pagkababa ko, sumalubong sa akin ang mabangong ulam na kanina ko pa naaamoy. Ngiting sumalubong naman sa akin ang mga boarders pagkarating ko sa may kantin. Isnabera mo naman, manang. Sabi ni Abet. Gumaganda ka lang. Hindi ka na namamansin. Puna nito. Sinamaan ko siya ng tingin dahil wala ako sa mood makipag-usap sa kanya. Hoy Abet, magbayad ka na. 2 buwan ka nang walang bayad dito. Diyos me! Napangiwi na lang ako dahil sa high blood ngayon si ante. Ubusin mo tong lahat Kyril. Magpalakas ka. Para sa susunod na punta mo sa papa mo, hindi niya mahalata kung anong pinagdadaanan mo. Mapapagalitan na naman ako nito eh. Kung bakit pa kasi ngayon niya lang sinabi. Ano pong ngayon niya lang sinabi, ante? Kunot noong tanong ni Kyril. Natampal ni Minda ang noo nito dahil sa kadaldalan niya. Hindi na lang niya sinagot ang tanong ni Kyril, kaya't umiwas na lang ito sa kanya. Ante, ano po ba kasi yun? Singhal na tanong ni Kyril. Kunot noong napatingin na lang ito sa papalayong ante Minda niya. Wala pang alam si Kyril sa ngayon. Mas mainam na magtanong na lang ito sa kanyang papa para maliwalagan na ito. Naubos na niya mga pagkaing nakahain sa mesa pero hindi pa din niya makita ang kanyang ante. Sadya talagang umiiwas ito sa kanya dahil sa mga pagtatanong niya tungkol sa mga bagay-bagay na hindi niya malaman kung anong ibig ipahiwatig ng kanyang ante. Samot-saring mga katanungan ang pumapasok sa isip ni Kyril nang siya ay nagpapahinga na sa loob ng kwarto. Sobrang istrikto na din ang kanyang Ante Minda ngayon. Hindi na siya pinapayagan na lumabas mag-isa. Kahit na magpaalam pa siya, na dyan lang siya sa labas magtatambay. Parang naging preso na siya ngayon dahil sa higpit ng pagbabantay sa kanya. Gusto na sana niyang magpunta sa apartment ni Jeho. Total nasa malapit lang naman ito sa kanilang boarding house. Ay hindi pa din siya pinapayagan na lumabas kahit na may kasama naman siya. 1 linggo na mula noong nagkahiwalay na sila. Wala na din siyang balita kay Jeho. Kahit kontakin niya ito maghapon, hindi pa din nagre-ring ang phone nito. Ano na kayang nangyari sa kanya? Miss ko na siya. Sabi nito, habang nakapangalumbaba ito sa mesa. Tinabig yun ng kanyang ante, ang kamay niya, saka siya napaigtad sa kinauupuan niya. Ikaw ha, Kyril? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na bawal yung pangangalumbaba mo sa may harapan ng kainan ko? Umayos ka ha? Pinanlakihan ako ng mga mata ni ante. Kalimutan mo na si Jeho. Hindi kayo para sa isa't isa. Hindi mo pa alam kung ano ang tunay na pagkatao niya. Kaya hanggat maaga pa, kalimutan mo na siya. Sabay ngiwi ko. Lihim akong nasaktan sa sinabi ni ante. Ayokong ipahalata sa kanya na nasasaktan ako dahil bubungangaan na naman niya ako. Bakit noong unay gustong gusto niya si Jeho? Pero bakit ngayon ay sobrang galit na ito sa kanya? Wala po ba kayong ipag-uutos, ante? Maayos kong tanong pero sinigawan niya lang ako na wala. Umalis na lang ako sa kanyang harapan dahil napapahiya lang ako sa kanya sa paninigaw niya sa akin. Ang dami pa naman tao ngayon dito sa kantin. Para kung isang batang walang alam. Ganun na ako tratuhin ni ante ngayon. Gustuhin ko mang umalis pero hindi ako pinapayagan lumabas. Kahit nasa palengke pa ako magpunta. Lumipas pa ang mga araw. 1 buwan na kaming walang komunikasyon ni Jeho. Wala na akong balita pa sa kanya
Tuluyan na niyang kinalimutan ang lahat sa amin. Pakiramdam ko parang pinahiram lang siya sa akin. Pinaranas lang sa akin kung ano ang pakiramdam na may isang taong nagmamahal sa'yo. Yung tipong iniisip mo na siya na talaga, pero ang lahat ng yun ay bigla na lang naglaho. Nawala na lahat. Susubukan ko kung kaya ko siyang kalimutan. Pero sana'y magawa ko dahil sa konting panahon lang na pagsasama naming dalawa. Parang ang hirap bitawan ng nag-iisang tao na naging una kong minahal sa buong buhay ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Kyril? Kanina ka pa hindi mapakali dyan. Anong oras ka pa makakarating sa papa mo kung dadaan ka pa ng center niyan? Maaga pa po, ante. Kaya makakarating pa ako ng maaga doon. Sabi ko habang nasa labas na kami ng gate. Nag-aantay ako ng tricycle na pagsasakyan papuntang center. Gusto ko sanang lakarin ito. Total malapit lang naman. Pero hindi ko kaya maglakad at baka mahilo lang ako sa daan at matumba. Ingat, Kyril! Mag-text ka kapag nandun ka na. Sabi nito pagkasakay ko ng tricycle. Patungo ngayon si Kyril sa center. Maaga pa naman kaya siya palang ang kauna-unahang dumating doon. Kaagad naman siyang inasikaso doon. At dahil sa mga test na sinuri sa kanya, kaagad niyang nalaman ang resulta. Congratulations, Mrs. You are 6 weeks pregnant. Ngiting sabi ng doktora sa center, sabay lahat ng kanyang kamay. Inabot ko yung kamay niya at nag-shake hands kaming dalawa. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang saya na nadarama sa aking puso. Halos matulala ako sa galak nang malaman kong buntis ako. Napahawak ako sa aking bunganga dahil sa biglang paghagulgol ko. Mrs., bakit ka umiiyak? Dapat maging masaya ka dahil isang napakagandang blessing ang dumating sa'yo. Makakasama ang pag-iyak sa pinagbubuntis mo. Bilin nito. Dok, masaya lang po ako dahil magkakaroon na kami ng anak. Sobrang saya ko lang po kaya ako napaiyak. Walang patid na kaligayahang sabi ko. Kaagad ding umalis si Kyril sa center nang matapos siyang resetahan ng mga gamot na kanyang iinumin dahil nagmamadali itong nagtungo sa terminal ng mga sasakyan. Pero sa hindi niya inaasahan, nang makita niyang sasakyan ni Jeho sa bayan. Alam ni Kyril na patungo ito sa apartment dahil sinundan talaga niya ng kanyang dalawang mga mata. Nagpara agad si Kyril ng tricycle at sumakay agad sa loob. Napatingin siya sa kanyang relong pambisig. 8:00 pasado na. Minadali ng tricycle ang pagmamaneho nito. Kaya't nakarating na agad siya sa apartment na tinutuluyan ni Jeho dati. Patingin-tingin si Kyril sa paligid niya, pagkababa niya at baka may makakita sa kanya na kakilala niya at isumbong siya sa kanyang ante. Manong, dito ka muna saglit. Saglit lang ako at mamaya nang bayad pagbalik natin sa bayan. Sabi ni Kyril. Umuo naman ang driver kaya dagling lumakad si Kyril patungo sa loob ng bakuran. Bumuntong hininga siya ng malalim bago kumatok sa pintuan. Hawak-hawak pa niyang pregnancy test na nakalagay pa sa maliit na kulay puting envelope na isosurpresa niya kay Jeho. Nakangiting kumatok si Kyril sa pintuan. Kalaunan bumukas ito. Nakangiting bumungad si Cassie sa kanyang harapan na naka-cross arm pa ang dalawang braso nito. Halatang wala itong suot-suot na panloob. Maigsi din ang suot-suot nitong shorts. Napasinghap ako nang marinig ko ang boses ni Jeho. Wala itong suot na pang itaas at boxer shorts lang ang tanging suot sa kanyang pang ibaba. Biglang nag-iba ang aking pakiramdam nang maalala kong nakaraan naming dalawa. Jeho, mahinang sambit ko. Gusto kong umiyak ngunit pinipigilan ko lang dahil ayokong ipakita sa babaeng kaharap ko na kawawa ako. What are you doing here? Malamig na sabi nito sa akin. Pwede ba tayong mag-usap na dalawa? Na kayo kung sabi ko. For what, Manang? For what? Pagdidiin niyang sabi. Para lokohin siya? At pagperahan? Matigas na sabi nito sabay tulak niya sa aking braso. Sasampalin ko sana siya, ngunit agad na nahuli ni Jeho ang kamay ko na dadapo sana sa kaliwang pisngi ni Cassie. Marahang ibinabayo ni Jeho. Nagtama ang aming mga mata. Nasa mga mata niya ang galit. Galit siya sa akin dahil sa ginawa kong pagkakamali na hindi man lang namin nagawang pag-usapan para maayos.
Mali ang kanyang nakita at paniniwala niya. Umalis ka na, Manang. We're already done, okay? Mahinahong sabi nito. Gusto lang kitang makausap, please. Pagmamakaawa ko. Okay, I will give you a chance for us to talk. But I remind you, only 3 minutes. Sabi nito, please, Jeho, yung tayong dalawa lang. Time is running. Turo nito sa kanyang relong pambisig. Buntis ako, Jeho. Nauutal kong sabi. Pakiramdam ko'y hindi man lang ito nagulat o natuwa sa sinabi ko dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha. Sabay ngisi nito. So, congrats to both of you. Ngiting sabi nito, napatawa si Cassie. Don't tell me na si Jeho ang ama ng pinagbubuntis mo. Sinong maniniwala sa'yo kay Riel? Ipapaako mo kay Jeho na siya ang ama ng ipinagbubuntis mo dahil mas mayaman siya kaysa kay Brandon. A gold digger? Kasabay yun ng malakas na pagsampal ko sa pisngi ni Cassie dahil sa hindi ako makapagtimpi sa galit ko na kanina ko pa gustong ilabas. Napadaing siya sa sakit. Tila nagulat pa ito sa ginawa ko. At ganoon din si Jeho'y nagulat din. Napahilot pa sa noo si Jeho na tila nagpipigil lang ito sa galit sa akin. Jeho! Sinampal niya ako. Dinuro-duro niya ang mukha ko. Tinabig ko yung kamay niya. Lumaki ang mga mata niya sa ginawa ko. Suminghal ito. Wala ka man lang gagawin? Inis nitong sabi na sa pong kanyang namumulang pisngi. Nakatayo lamang si Jeho. Hindi niya pinansin na naggagalit na sabi ni Cassie. Can you please stop for a while, Cassie? It's your fault. Pagdidiin nito. Ewan ko sa'yo. Ikaw na nga ang niloko. Ikaw pa tong mabait sa kanya. Kapag nalaman to ng mommy mo, ewan ko lang. Inis na sabi nito at padabog itong pumasok sa loob. Nang mawala na siya sa paningin ko, pagkakataon ko nang humingi ng tawad kay Jeho. Pero hindi ko inaasahan itong gagawin niya sa akin. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa aking braso palabas ng gate. Kasabay ng pagbitaw nito sa aking braso, malamya akong tumingin sa kanya pero walang bakas sa mukha nitong awa kundi galit. Hindi siya nagsasalita, nakatingin lang ito sa akin. Gusto kong magpakawala ng luha pero sabi ng isip ko ay wag kong itutuloy. Kung talagang mahal niya ako at bibigyan ng pagkakataon para magpaliwanag, dapat hinayaan na lang niya ako magpaliwanag sa kanya. Umalis ka na dito, Manang. Pinuulit ko, we're done. Naiintindihan mo ba? Malamig nitong sabi. Umiling ako. Bakit, Jeho? Ganun na lang ba kadali sa'yo? Ang bitawan ako? Bakit? Hindi na ba natin maaayos to? Jeho, mahal kita. Hindi kita kayang bitawan ng ganun lang kadali. Please, pag-usapan natin to. Ang tagal nito bago sumagot. Sinubukan kong hawakan ang kanyang isang kamay, ngunit inilayo niya lang ito. Hindi ko yun inaasahan na gagawin niya ito. Parang nandidiri na siya sa akin dahil sa pag-iwas niya. Jeho, mahinang sabi ko. Matamang tumingin siya sa akin. Naninggit ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Pumunta ka lang ba dito para sabihing buntis ka? Sinong maniniwala sa'yo na ako ang ama ng ipinagbubuntis mo? For God's sake, Kyril, hindi kita kayang panagutan. At baka si Brandon ang ama ng pinagbubuntis mo. Naikuyom ko ang aking dalawang kamao sa galit dahil sa masasakit na salitang binibitawan niya. Ngunit nananaig pa din ang kabaitan sa aking puso. Patawad, Jeho, sa pagkakamali ko. Kung hindi mo matanggap ang bata, sana masabi mo man lang sa akin na mahal mo ako. Mahal mo naman ako, di ba? Sabihin mo, minahal mo naman ako, di ba? Pag-uulit kong sabi, kasabay yun ang pag-agos ng luha sa aking mga mata dahil ang sakit sa puso. Parang paulit-ulit na dinudurog ang puso ko sa pag-iibang katauhan ni Jeho. Nag-igting ang panga nito sa galit habang nakatingin lang siya sa akin. Gusto ko siyang yakapin ngunit pinipigilan ko lang. Pakiramdam ko parang wala na itong pagmamahal sa akin. Tanggap ko na hindi niya ahakuin ang bata. Basta masabi niya lang na mahal niya ako.
Jeho, mahal mo ba ako? Pag-uulit ko dahil ang tagal niyang sumagot. Please, sabihin mong mahal mo ako. Pagmamakaawa ko. Lumapit pa siya ng konti sa akin at inilapit niya ang mukha niya. Napapikit ako ng mga mata sa pag-aakala nga halikan niya ako. Naimulat ko pa ang mga mata ko. Naroon pa rin ito na nakatitig sa akin. Ang lapit ng mukha niya sa mukha ko. Namimiss ko ang mga halik niya. Inaantay ko nga halikan niya ako pero hindi niya ginawa. Bakit? What do you think, Kyril? Hindi mo ba alam ang kasagutan yan sa tanong mo? Di ka naman siguro tanga, di ba? Sabay layo ng kanyang mukha. Tila isang masamang hampas ng hangin ang sumampal sa akin sa bawat bitaw ng kanyang mga sinasalita. Napayuko ako't napahiya. Bakit, Jeho? Hindi mo na ako mahal? Wala sa sarili kong sabi. Ang tagal niyang sumagot. Ayoko na siyang tingnan. Tingin ko sa sarili ko nanliliit ako. Ganun ang pakiramdam ko sa kanya. I'm sorry, Kyril. Hindi talaga kita minahal. Pinaglaruan lang kita at pinagpustahan ng mga kaibigan ko. Yun ang totoo. Kasabay yun ang malakas kong pagsampal sa kanyang kaliwang pisngi. Napapikit siya sa pagsampal ko. Alam kong sobrang lakas yun dahil pati ang palad ko ay ramdam ang sakit nito. He clenched his jaw. Hindi ko alam kung aware ba siya sa ginawa kong pagsampal sa kanya dahil parang wala lang ito sa kanya. Gusto ko siyang sigawan at sumbatan, pero wag na. Tumakbo ako papalayo sa kanya at sumakay agad sa nakaparadang tricycle na nag-aantay pa rin sa akin kanina pa. Dinig ko pa na tinawag niya ako sa pangalan ko dahil sa pagsigaw nito. Pero agad na kaming nakalayo sa kinaroroonan niya na hindi ko na siya magawang lingunin pa. Doon na ako napahagulgol sa pag-iyak dahil sa labis na sakit na aking nararamdaman ngayon. End of flashback.